Sa videong ito, pag-usapan natin kung paano magdagdag ng coolant sa click 160, 150 at 125. Tuwing kailan nga ba natin dapat dagdagan ito? Bakit nga ba natin dapat i-maintain yung coolant level? Paano nga ba i-check kung nasa tamang level pa yung ating mga coolant? At kung anong coolant yung bibilihin natin para sa ating mga motor? So kaya po tinawag na liquid cooled yung ating mga motor, kagaya na lang nitong ating mga Honda Click. May feature po yan na liquid cooled. At yung ibig sabihin po ng liquid cooled ay pinapalamig po ng liquid yung ating mga makina. At yung liquid po na yun ay tinatawag nating coolant. So yung pinaglalagyan ng coolant natin dito sa ating mga motor ay tinatawag na radiator. So dito sa Honda Click po natin, ito yung radiator niya. Kay Scarlett natin ay yung radiator niya. Naka-cover lang, yan yung cover niya. Yan yung cover niya. So pag tinanggal po natin to, mahagilap po natin yung radiator. So yung radiator kasi is yung may kakayahang palamigin or yung pinaka-container ng ating coolant, dahil mas mabilis lumamig doon sa pamamagitan na rin ng fan dito sa likod, napapalamig yung ating mga coolant dito, which is yun po yung nagsisirculate sa ating mga engine. So umiikot-ikot lang po yung ating mga coolant. Magpapalamig po siya dito sa radiator, iikot po siya sa makina. Pag uminit na po sa makina yung coolant, babalik po ulit dito sa radiator para lumamig. At kapag hindi po natin namalayan na naubos yung ating mga coolant sa loob ng ating mga radiator, wala na pong magpapalamig sa ating mga makina at magdudulot po yun na mag-overheat po yung ating mga motor at hihina po yung performance. Pero dahil may mga cover pa po yung ating mga radiator, bukod po dito sa takip, hindi po natin agad-agad makikita kung gaano karami pa yung laman ng ating mga coolant dito sa radiator. Kaya naman po may dinesign pa dito sa ating mga motor na bukod na container, which is tinatawag na reserve or reservoir para sa mga perfectionist, which is yun yung pinaglalagyan ng extrang coolant natin or yung reserve na coolant nga natin. So para magka-idea kayo, ginawa na po natin ng video yan sa Honda Click 125 natin. So lalagay na lang ako ng link sa baba kung 125 yung motor nyo at magka-idea kayo. Pero dito muna tayo dahil sa Click 160 yung pinag-uusapan natin. Sa 150 ito, para may imagine nyo yung sa 125. Yung reserve po na tinutukoy natin is nandito, reserve na lalagyan ng coolant. Nandito kadalasan kung stock pa yung motor nyo, may takip pa po kayong tatanggalin dyan. Ito aftermarket na po ito. Pero same lang din po yung lalagyan ng reserve. Nandito po siya sa loob, ayan po siya. Ayan, bubuksan ko na po para may idea kayo sa itsura ng reserve. Pero para for idea rin, itong butas na yan po yung sipatan. Para kahit nasa nakatakip po siya, makikita po natin yung level ng reserve. So ito po yung reserve natin na sobrang dumi. Saktong-sakto, lilinisan ko na rin. Ayan, may nakasulat, coolant. So yan po yung reserve para sa Click 150. At saka sa 125 ganito rin kung naka OEM tar hugger kayo. Pero kung stock nga, dito yan nakalagay. Ngayon, ito yung reserve nya. Makikita kayong upper dito tsaka lower. So dapat base na rin sa manual, nandito lang sa pagitan yung level ng coolant. Pero ako, mas advice ko, itapat nyo na dito sa upper. Pero wag nyo lang papasobrahan sa upper. Kasi may rason kung bakit hindi natin pwede pasobrahan yan. Pwedeng sa pressure, hindi pwedeng masobrahan ng reserve ito. At baka itulak niya po yung coolant at bumuga po yan. Base na rin sa Google, pwedeng i-accommodate ng engine or pumasok sa engine yung sobra-sobrang coolant. Also dahil doon, pwedeng mangyari yung hydrolock at masira ang piston at block natin. So stick lang po tayo dito na nasa gitna or nandito sa upper. Huwag lang po natin pabababain sa lower at baka po hindi natin mamalayan, maubos na pala, maubos yung coolant natin at mag-overheat po tayo. So yan po yung sa Click 150, 125. So mamaya linisin natin yan. So paano naman po yung sa Honda Click 160? Para po sa mga hindi nakakaalam, kasi baka akala nyo nandito pa rin yung reserve coolant nyan. Sa mga hindi po nakakaalam, nandito po yan sa ating mga compartment. Itong part na to, may nakikita kayong part na yan. Ayan, sara natin para makita nyo yung location. Pag binuksan nyo po yan, ayun yung motor natin, Click 160. Dito po sa part na to, yan po yung reserve natin. Actually, kailangan pa natin buksan yan para masipat natin yung reserve tank natin. Open lang po natin to. Sa pag-open yan, push pin pa po yun nandyan kung stock po yung inyong mga motor. Tapos, butin lang natin siya paakyat.
Yung iba kasi pinapalitan to ng tornilyo or whatsoever. Pero kung stock pa yung lock niya, push pin lang po yan. So yan, tabi lang po natin yung push pin. Magagamit pa po natin yan eh. So ito, ayan. Dito, makikita natin yung takip na katulad nun. So indication na ito po yung reserve natin. So ngayon, para sipatin po yan, kailangan din po pag sisipatin natin yung level ng coolant natin, naka center stand po tayo. So dito naka center stand din tayo kay Scarlett. So pagka center stand, pag naka side stand kasi hindi akma yung level niya or medyo tagilid din. So dito center stand na, at dito makikita na natin yung upper at lower. So kagaya ng sinabi ko sa inyo doon kay Scarlett po natin, hindi dapat at bababa or lalagpas sa upper yung coolant po natin. Ayun yung coolant natin, alugin natin. Ayan, halos tapat na po siya ng lower eh. Konti na lang, tatapat na po siya dun sa lower. So, uulitin ko, pinaka standard at pinaka safe, kailangan yung level ng coolant natin hindi angat sa upper para yung pressure ng coolant doon sa ating mga radiator hindi po masobrahan, at hindi po dapat mas bababa or wag natin hayaang bumaba sa lower para hindi po natin mamalayang naubusan na po tayo ng coolant at wala na po tayong pagbabasihan kung may laman pa po yung ating mga radiator. Kasi matik, pag wala na pong laman yung ating mga reserve, maybe sakto na lang yung laman ng ating mga radiator or bawas na rin po siya, or worst case, ubos na po siya, so overheat po tayo nun. So ngayon, ang next natin na tanong, tuwing kailan po ba natin dapat i-check yung ating mga coolant, yung level ng coolant natin? Araw-araw ba? Weekly ba? Monthly ba? Yearly ba? So, yung pinaka-realistic at pinaka-safe para tignan po yung level ng ating mga coolant is monthly. Ako, actually, magto 2 months na, hindi ko pa nasilip to. So, 2 months ago, dun ko lang siya na last na check. Ngayon ko lang siya ulit ite-check, at kung makikita nyo naman, wala na po siya sa tamang level. Nasa may malapit na po siya sa lower. Last check ko po sa kanya is nandito lang siya sa gitna. Hindi ko naman masyadong sinagad dito. Nandito lang siya sa gitna. So ngayon, after 2 months, may nabawas po sa kanya na konti. Ngayon, yung next na tanong natin, gaano ba kadalas mabawasan yung ating mga coolant? Depende po ba yan sa motor? Depende rin po ba yan sa unit natin? Ang sagot po dyan, depende po sa kondisyon ng motor. Yung sa akin po, 30,000 odo na, kahit di na po natin buksan yung panel, 30k odo na, 30,000 kilometers na po yung natatakbo, at hindi po siya sobrang lakas magbawas ng coolant. Ano po ba yung ibig sabihin kapag sobrang lakas magbawas ng coolant? Siguro mga weekly ganon bawas yung coolant nila, or minsan nauubos pa. Ano po ba yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, may problema na po sa inyong mga water pump, sa inyong mga radiator, sa inyong mga makina kapag ganon. Kapag medyo nabuksan na po kasi mga motor, marami na pong kinalikot dyan, marami na pong mga hindi na ibalik, mga nagkaroon ng defect, magkakaroon na rin po ng effect sa pagbawas ng coolant. Pero kung galing po sa kasa, yung inyong mga motor na alagaan nyo ng maigi, wala naman sira yung water pump, yung coolant, radiator, di pa naman nabuksan yung mga makina, ang pinaka normal po na kondisyon po niyan is nagbabawas po yan pakonti-konti lang, buwan-buwan. Hindi po siya nagbabawas weekly, at worst case hindi po yan nagbabawas araw-araw na parang gasolina na po. Kaya po ang pinaka safe tignan yung ating mga motor, lalo na kung maganda yung kondisyon niyan, monthly. Ngayon, kung chinecheck nyo siya at lagi siyang nagbabawas, mabilis magbawas, pacheck nyo na po yung mga binanggit natin sa inyo kanina. Water pump, yung radiator, baka may tagas, yung mga hose, makina, at kung ano-ano pa, sakit sa ulo yon. Pero sa case po natin ngayon, sa mga motor po natin, even kay Scarlett, normal lang po na nababawasan ng konti, monthly or every 2 months yung ating mga motor, ng konting-konting level lang. Kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung coolant po natin is umiikot lang po yan, palalamagin ng radiator pag malamig na, ikot sa makina, pag mainit na sa makina, balik sa radiator para malamigin. Umiikot lang po yan. Ngayon, syempre may mga some instances na kapag naglo-long ride na siguro tayo, nababawasan siya super konti lang, pero konting-konti lang. Hindi po siya parang gas na kailangan po natin lagyan every time. So yun po yung tatandaan nyo dito sa level ng coolant natin sa pag-check. Hindi po normal na nababawasan po siya ng marami. Konti-konti lang po yan nababawasan monthly. May mga cases nga na
sobrang tagal na hindi pa rin nababawasan. So yun, mas magandang senyales yun na maganda yung cooling system ng iyong mga motor. Take note, yung video po natin, ulitin ko lang sa inyo, dagdag coolant lang po tayo, hindi po tayo magre-reflash. Ibang video po yung papalitan natin yung buong coolant natin dito sa loob. Yun, ginagawa po yun yearly. Base na rin sa manual, 2 years yun. Pero yung iba, yearly, yung iba, every 6 months. Pero may video naman po tayo dyan sa Honda Click 125 natin. Lagay na lang din ako ng link. So ngayon, alam na po natin kung paano mag-check, saan titignan dito sa ating Honda Click 160 at kung ano yung tamang level niya dito. Ngayon, proceed naman po tayo sa kung paano natin siya dadagdagan or anong coolant yung gagamitin natin. Una sa lahat, halimbawa, bibili tayo ng coolant, bibili tayo sa motor shop, ano ba yung sasabihin natin? So, sasabihin nyo lang, pabili po ng coolant, especially pang motor. Sabihin nyo na rin pang motor para hindi nila kayo bigyan ng sobrang laki. Kasi may mga ano din naman pang motor lang, yung mga saktong size lang. Which is, minsan, 500 ml, tapos, ito, ilang liters ba to? Ito, 1 liter to, malaki na to. Ayan, 180 pesos lang. Kobe. So, anong brand po ba yung pwede? So, dun sa mga last na ginamit po natin, yung kulay yellow, Prestone po yung tatak niya. Yun po yung gamit natin. Pero pwede naman kayo bumili sa kasa yung coolant talaga ng mga Honda. Yung kulay puti po yun na may red na markings. So, yun. Bili kayo sa kasa para mas sure kayo. Pero kung ibang brand po yung bibili nyo, ano po ba dapat yung titignan nating specification? So, una sa lahat, dapat is ready to use or premix na po siya. Ready to use, ibig sabihin, ilalagay mo na lang or ibubuhos mo na lang. Hindi mo na siya kailangang haluin. May mga coolant kasi na parang medyo matapang pa yung timpla, tapos kailangan pang haluan ng tubig. So yun yung tatandaan nyo. Kailangan nyo bilhin ready to use or premix. So isa lang yung ibig sabihin nun. Ready to use, pwede nang gamitin. Premix, ibig sabihin nakahalo na. So pwede mo nang ilagay agad or idagdag agad. Ngayon, yung next nyo pang titignan is yung expiration date. May mga ibang coolant na meron expiration date. May ibang coolant na walang expiration date. Katulad na lang nito, Kobe. Yung Kobe, meron silang expiration sa manufacturing. Expiration niya 2026. Safe pa. So kahit mag-flash tayo next year na, abot pa rin. Matagal pa 2 years pa. So halos 3 years rin yung ano nila, buhay. So titingnan nyo rin yan, malay nyo yung binili nyo is pa-expired na siya next month. So parang wala na, sira na yung buhay ng coolant. So yung ating mga coolant is parang may due date din sila kung kailan pa sila tatalab. Parang sa pagkain, kung kailan pa sila pwedeng kainin. Ito, kung kailan pa sila tatalab sa ating mga radiator or sa ating mga makina para mapalamig. Kasi minsan baka bumalik na sila as tubig na lang, ordinary yung tubig, at wala nang talab na mapalamig yung ating mga engine. So dito naman sa anong brand ba to? National, ito kilalang brand din to. Wala po siyang expiration date. Yung tatandaan nyo na lang po pag walang expiration date yung inyong mga coolant is tignan nyo na lang po or pagbasihan nyo na lang po kung kailan nyo sila binuksan. Halimbawa, itong coolant po natin is ayan, nagamit ko na to ayan may bukas na po. Nagamit ko po siya 2 months ago. So dahil wala po siyang expiration, gagawin na lang po natin, i-assume po natin from the date po na binuksan po natin siya. Halimbawa, March po natin siya binuksan. So, yung magiging expiration niya is next year ng March 2025. Kumbaga, i-assume na lang natin na yung shelf life nung nabuksan yung ating mga coolant is 1 year. Pinaka-safe na po yon. So, syempre, dahil marami po yung coolant, minsan pandagdag lang po natin yan. Yung maximum na pwede po natin siyang i-store or itabi is 1 year po. Ngayon, next question. Baka may magtanong, iba-iba po kasi yung kulay ng coolant. Ano po ba yung bibilin kong coolant? Yung pink po ba? Yung blue po ba? Actually, depende sa brand. May mga brand din kasi na parang kilala yung coolant nila sa ganitong kulay. Tapos may isang brand naman na iba-iba yung kulay ng coolant. Actually, kung titignan po nating maigi, same lang po sila. Same lang naman po sila halos. Ako nakatry na ako ng kulay pink, nakatry na ako ng kulay green, nakatry na ako ng kulay blue. Wala naman pong naging epekto sa aking mga motor. As long as nga po na
premix at saka ready to use yung coolant, pwede pong paghaluin yung mga yan. Same effect pa rin po sa ating mga motor. Iba lang yung kulay ng coolant pero yung effect po nila same pa rin. Kaya safe na safe po sa mga nagtatanong. Safe na safe po paghaluin yung iba't ibang kulay ng coolant, also iba't ibang brand ng coolant as long as premix nga po sila. So ngayon, last part na po tayo, paglalagay. Paano po ba yung tamang paglalagay? Nabanggit ko na kanina, kailangan naka center stand. Ngayon ba may magtanong, kailangan po ba mainit yung engine? Kailangan malamig po yung engine? Wala pong kinalaman yon. Kahit malamig yung engine, kahit mainit yung engine, pwede po tayong magdagdag ng coolant. Wala pong epekto yan. Ito lang po yung kailangan natin buksan. Hindi po natin kailangan buksan yung radiator natin dito. Yung takip po niyan, wala po tayong kailangan galawin. Ito lang pong reserve yung bubuksan po natin. So sa pagbukas, may takip po yan. Kunin lang po natin itong naka-usli niya. Tapos buksan lang po natin yan. Hilain natin or iangat po natin. Ngayon sa pagsara, may tamang pagsara yan. Hintayin nyo kasi yung iba, naubusan ng coolant kasi mali yung pagsasara. Sige lang po natin dyan, tabi natin. Kunin natin yung coolant. So dahil ito, bukas na to, marami pang laman eh. Ito na lang muna yung gagamitin natin. Lalagyan na po natin ating mga coolant. So tignan din natin muna yung level. So yung level po niya nasa lower po. Ito yung upper. So ang goal natin, itatapat lang dito sa upper. Ka-level ng upper. So hindi pa naman po siya aangat eh. Hindi pa naman po siya sosobra. Isasakto lang natin dito sa upper. Para kung in case man na mabawasan, matagal pa po bago natin dagdagan ulit. So yun yung hacks ko dyan. So dagdagan lang natin. Pwede kayong gumamit ng embudo kung medyo pasmado kayo. Ayan. Lagyan lang natin siya. Hanggang sa mapunta doon sa level na preferred natin. So yan, itong national na yung ginamit natin. Sobrang laki ng uso nito. Tumatapon na yung daming tapon. National na yung ginamit natin. So konti na lang. Ayan o. Napuno na natin. Hindi ko na ipakita kanina. Kumuha tayo ng thumbnail eh. Ayan. Nandito na siya. Ayan o. So may upper. Walugin natin yung motor. You know, gumagalaw siya banda doon. Hindi lang masyadong kita sa video. Hindi natin kailangang punuin yan para magkaroon tayo ng peace of mind na para hindi mag-overheat. Punuin ko na. Huwag. Yung pressure po niyan sa reserve papunta sa radiator, may tamang PSI lang po kaya may takip po doon. Huwag natin papasobrahan. Standard po yung ginawa natin na nandun lang sa pagitan ng upper at lower. Hindi bababa sa lower, hindi tataas doon sa upper. Standard, mas safe. So yan, sa pagtatakip, may tamang pagtatakip po yan. Kung makikita nyo po ito, yung iba kasi basta na lang ipapatong ganyan, kala nila nakatakip na. Ngayon nagtataka yung iba, nababawasan coolant nila. Ngayon, kapag hindi po kasi natin masyadong pinakadiin, ito po kasi parang grooves nyo sa gilid, kailangan pumasok po dito sa nguso nitong ating mga reserve coolant. Kailangan pumasok po yung grooves na to. Ngayon, pag hindi po natin pinakadiin yan, akala po natin nakasara na. Pero kailangan po natin idiin yan. Ayun, lulubog pa po yan. Lubog lang po natin paikot para nang sa ganun. Hindi po sisingaw. Kasi minsan dyan sumisingaw yung ibang ibang coolant ng iba eh. Kaya nababawasan, nauubos. Kapag okay goods na, kunin ulit natin to. Pag marumi, linisin nyo kagaya ng ginawa ko. Linisin nyo. Tapos balik nyo lang to. Ito, huwag nyo itong wawalain. Cover natin yan dyan para sa reserve natin. Tapos, itong push pin natin, push lang natin, paakyat ulit. Ayan, push natin pataas ulit. Na-push na po natin itong nasa gitna niya, aangat po yan, di ba? Ngayon, ipapasok po natin itong nasa ilalim muna. Pasok po muna natin yan. Pag napasok na po, push na po natin siya. Push na po natin. Ayan, at kapag nag-lock na, ayan, goods na po tayo sa pagdagdag ng ating mga coolant. So next time magagamit pa po natin to, tabi lang po natin. Tandaan nyo lang po yung shelf life na sinabi ko sa inyo kanina. 1 year pagkabukas or kung may expiration, doon tayo magbase. Pero tumatagal po yan. So dito kay Scarlett natin, syempre lagay na rin tayo, sabay na rin natin, nalinis na natin. Ayun yung coolant nyo dito, kitang kita kasi talagang naka-expose yung reserve eh. So lagyan lang natin. Mga 3 months ko na yata hindi sinilip to. Kita naman kasi agad eh. Ayan, kita naman agad dun sa ano. Ayan, sakto lang natin sa high, upper. Ayun no. So yan, nasa standard level na silang dalawa. So ganun lang po, tignan, magdagdag
mag-check ng ating coolant ng ating mga motor, especially dito sa mga Honda Click 160. So lagi nyo lang pong tatandaan para walang aberya, walang overheat na mangyari sa inyo sa kalsada. Lagi nyo pong i-check at ilagay sa tamang level yung inyong mga coolant dito sa reserve. Also pati na rin po sa mga ibang scooter, sa mga Yamaha at whatsoever, nag-iiba lang po yung lalagyan ng reserve. Ang importante, malagyan po natin sa tamang level. So ayun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, dagdag coolant sa ating mga motor. Bye bye.